Hi everyone! Welcome again to my channel, and today's video guys ay andito nga pala tayo ngayon sa mga succulents ko na nakatanim sa gilid ng bahay namin. So ganito nga pala yung hitsura nila ngayon, ayan. So nung nakaraan nga pala, nung malakas yung hangin ay natanggal nga pala yung UV cut nila. So ngayon ko lang naibalik kasi nga nagdilig din ako ng succulents dito. So ayun, medyo mga ilang araw din na hindi ko kaagad na ibalik yung UV cut nila. So ayan, i-check natin kung ano yung nangyari or kung may na-damage ba dahil nga sa sobrang init din. Tingnan natin. So ito nga pala siya si Supreme, at yung Darly Sunshine ko dito ay kumakapal na rin. Tapos meron din ako dito mga tinusok na blue jelly beans. Ito ay galing doon sa malaking planter. Ayan, nagtusok ako dito ng blue jelly beans. At meron din ako ditong hikigurin sa Japanese name or Echinus maximiliani. Yan. So ayan, meron na tayong nakitang na sunburn. Ayan. So nag-brown na yung ano niya, dahon niya. So yung sunburn tsaka yung nag-dry lang yung dahon, iba talaga yung ano guys. Kasi kapag na sunburn ay soft yung dahon na nag-brown na. Tapos dito naman banda, mayroon ako ditong tinanim na ghosty na 3. So isa na lang yung natira at mayroon pa ditong dahon na nagkaroon na ng baby. Ayan, ilagay natin siya para lumaki naman kung baka sakali. At meron din ako ditong ghost plant at meron din ako ditong mga purple delight. Ayan. So may mga tubig pa yung rosette nila. At meron ako ditong parang ghosty yata to siya. Ayan. So ito yung mga na-damage last year na Marcos. Ayan, gumanda na ulit yung dahon nila. So diniligan ko na rin sila kasabayan dun sa mga succulents arrangement ko. So sinali ko na rin silang diligan kasi sa sobrang dry na rin nila. Ayan. At etong takasago no ukinako, yung bulaklak niya na sunburn. Ayan. So meron na tayong mga nakitang sunburn. So ito rin, nasira na rin yung dahon ni Graftoberia Moonglow. Ayan. So ayan guys. So minsan hindi lang dahil na overwater siya kaya nagmashi yung dahon, minsan din sa sobrang init nagmamashi yung dahon nila. At yung Pachyphytum compactum ko na yung dahon, nangulubot na. Ayan. Ito ay sinyalis na sobrang init talaga dito kapag tutok na tutok sila sa araw dahil nga natanggal yung UV cut nila. Ayon. Tapos ang dami ding mga dry leaves. So hindi ko na rin sila natanggalan ng mga dry leaves dito. So ayan. Kumakapal na siya. Ang dami ng mga babies. Tapos kapag nagtanggal ako ng dry leaves, tinitingnan ko yung stem. Kung may mga tuldok-tuldok na itim, tinitingnan ko yung mga tuldok-tuldok na itim kung gumagalaw ba siya. Kasi kapag gumalaw yung tuldok-tuldok na itim, na napakaliit, halos di mo siya makita. Yung mites, ayun. So mayroon siyang mites kapag gumagalaw yung parang napakaliit talaga siya guys. Hindi siya kita sa camera. So tinitingnan ko kapag nagtanggal ako ng mga dry leaves. So ayan. So kaya din nagdidilig ako ng succulents na kailangan kinabukasan ay makulimlim kasi nga kapag mainit yung next day ay masira yung rosette nila, maluto sa init dahil nga mayroong mga tubig doon sa gitnang rosette. Ayun, yung tubig, umiinit yung tubig, so masisira yung succulents natin. At ito rin ay na-sunburn din to siya. Ayan, medyo marami ditong na-damage na na Graftoberia Moonglow ko. Ayan. Pero yung stem parang matigas pa rin. Yung rosette lang talaga ay parang hindi na siya pwede, pati yung mga dahon. Kasi naluto na talaga siya sa sobrang init. Ayan. So ganito yung mangyari kapag
naka-direct sunlight sila at tirik na tirik yung araw dito banda. Lalo na yung concrete dito kasi nga nasa gilid sila ng bahay, so mas mainit dito lalo dahil nga sa singaw din ng semento. Yan. So parang nasira na rin yata yung niya, yung stem niya. So ayan, medyo nangungulubot yung mga dahon, naluto na sa sobrang init. Pero kapag okay pa yung stem, pagdating naman ng autumn, ayan, unti-unti na naman siyang magkakaroon ng bagong baby sa stem. So hanggat hindi na damage yung stem ay pwede pa siyang magkaroon ulit ng bagong baby. So ayan, nakalbo na yung Graftoberia Moonglow ko. Yan, sayang. At ito yung hitsura ng dry leaves. Ayan, matigas siya. Yan, matigas yung dry leaves. Yung nasunog lang sa init na nag-brown siya. Soft yung dahon. Ayun. Tapos meron ako ditong ice plant, Limanii. Yan, napakakapal na rin. Tapos yung mga Mendozae ko dito sa gilid, ayan. Maganda pa rin yung nila. Makapal pa rin, kaya lang, ayun, yung kulay niya is, naiba na talaga yung kulay niya. Hindi na siya yung pinky-pinky, katulad ng winter time season. Yan. So, yung ko dito, si Marcos ko, ayan, kumakapal na rin siya. So, ayan yung nila dito guys, hitsura nila dito. Tapos, eto, na sunburn din yung mira ko. Ayan, may itim na sa dahon, na sunburn na siya. Ayan, meron din dito sa kabila at ito rin, nag-dry na. Tapos, ito talaga yung mas malaki yung damage, yung hikigurin ko dito. Yan. So, makapal na sana, kaya lang ayun nga. Dahil natanggal yung UV cut at hindi ko kaagad na i-check at na ibalik, ayan. Nag-dry. Nasira yung dahon niya. Pati yung stem niya, nag-dry na rin. So, pwede rin naman to siyang i-propagate ulit. Ayan. Yung mga pwede yang i-propagate. Tapos, yung mga nakatago ay okay naman sila. Ayan. Chubby pa rin yung mga dahon. Pero yung exposed talaga sa direct sunlight ay nag-dry na talaga siya. Nasira na talaga siya guys. At ito namang blue jelly beans ko. Ayan. So maganda yung kulay niya kapag malamig na yung panahon. Mas maganda yung kulay niya pagdating ng spring. Mas intense yung kulay niya kapag spring na. Tapos yung little beauty ko dito. Medyo kumukulay yung dahon niya. May pa-pinky-pinky pa yung dahon niya, guys. Yan. Parang hindi siya nasira sa init. Yan. Medyo kumapal na siya. Hindi katulad last year na parang walang little beauty ditong nakatanim. Tapos, etong robra ko, ayan. Okay rin. Okay din siya. So, ito yung Adolphi ko, medyo okay din. Tapos, yung Leticia, ayan. Ito, nasira siya. Na-sunburn yung dulo ng dahon niya, ayan. May sunburn siya. Tapos, ito, tinusok ko lang to siya dito. Akala ko ay hindi siya mabuhay. Ayun, okay naman pala. So, ayan guys, yung mga succulents ko dito. So, plano ko tong ayusin pagdating ng autumn season or late late summer na. So sa ngayon hindi ko pa sila pwedeng galawin kasi nga napakainit pa dito banda, lalo na sa tanghali dahil tutok na tutok sila sa direct sunlight at yung singaw din ng semento sa gilid ng bahay ay rin sa kanila. So medyo mabagal silang makarecover kapag mainit yung panahon. So, mas maganda talaga medyo mababa na yung temperature saka ko na sila ayusin or
palitan ng bagong lupa. Kasi yung lupa din dito ay medyo matagal na rin. Siguro mga 3 years na hindi ko na pinalitan ng bagong lupa. So, ayan. Binubungkal-bungkal ko lang kapag mayroon akong gustong itanim. So, yun guys, yung ano natin dito, latest update natin dito banda. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!